umaga. Today is March 22. It's a Friday, last day of the week. Welcome to Karambola. Ako pa lang po nag-iisa sa himpilan ngayon. Padating po si RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy. Wala po ngayon si Boss Conrad. He has another meeting today. So, samahan niyo po muna ako sa mga nakikinig sa radyo. Ang DWIZ text line ay 0918-350-2378. Ulitin po natin. DWIZ text line 0918-350-2378. We're also on Facebook and YouTube live streaming. Just search for DWIZ 882 or DWIZ 882 live streaming. For those already on Facebook and YouTube, don't forget to like and share. Kailangan magkape talaga. Maraming developments ngayon. Nag-announce yata ang Pangulo. Nag-announce po ang Pangulo of a permanent termination in the peace talks. This means na wala na pong peace talks on a national or organization-wide level with the New People's Army. Kung ating matatandaan, ang New People's Army ay pinadideklara na po ng ating gobyerno na isang terrorist organization at nag-file po sila ng kaso sa Regional Trial Court in accordance to this. Marami pong na-drop as of 2 months ago. Marami pong na-drop bilang na respondents dito sa kasong to. However, na-retain na respondent si Jose Maria Sison, currently residing in the Netherlands, as the principal respondent dito sa kasong to. Anong implications? Well, once the NPA is declared a terrorist organization, lahat po ng may kaugnayan dito ay maaaring imbestigahan at maaaring makasuhan for involvement in terrorist activities. Pangunahin dyan, lahat ng mga organisasyon at mga individual na maipapakitang nagbibigay ng aid and comfort or nagpopondo sa sinasabing organisasyon. Magandang umaga sa mga nakikinig at sumusubaybay through Facebook Live. Meron din pala kaming DWIZ app available at all app stores. Good morning din sa lahat ng nakikinig sa DWIZ live streaming sa YouTube. Samantala naman, sinasabi rin ng ating Pangulo at sinasabi through Spox Panelo na localized peace talks will continue. Ang localized peace talks po will relate to pakikipag-usap or pakikipag-ugnayan para sumuko na ang mga iba't ibang grupo kahit affiliated with the NPA that are localized or regionalized, doon lang sila sa isang area at merong pananagutan doon sa mga tao nila within that area. So, ang localized talks na to ay patuloy pa rin. Ito po tayo. Ay implications po ito. Wala na pong continuing peace talks, hindi na rin po magdideklara ng national na ceasefire. Alam po natin na ang ceasefire ay kadalasan ginagamit na pagkakataon para doon sa partido, na in particular yung NPA, yung insurgency group, na makapag-regroup, magpalakas, at in some instances mag-ambush ng ating mga sundalo dahil ang paniniwala nila ay ceasefire. Kung matatandaan din po natin, pangunahin, one of the first acts ng ating Pangulo upon occupying his position, upon becoming Commander-in-Chief, ay mag-conduct ng peace talks. Kaya marami po ang nakagain ng temporary liberty. Kahit humaharap sila ng mga kaso para continuing makapag peace talks with the government, matuloy
at matuloy yung possibility. Good morning, RJ Nieto. Permanently ended na raw. Ha? Permanently ended na daw. Ayun na nga, yung national, pero may localized. Yung ganun pa, tapos na lang. Diba? Dahil pang mga national. Actually, complicated pag local. Kasi, kahit related sila sa NPA, pero local sila sa isang area, pwede silang sumuko, pwede silang mag-discuss ng terms, pero only for that area. When you come to think of it, it may actually make sense. Kasi, yung national level talks, it works on the premise na may control yung national doon sa from top to bottom, no? At walang dissent internally. Corrected by. Di ba nga ang argument, wala nang impluensya si Joma doon sa mga tao on the ground, which I think is evidenced by yung ongoing yung peace talks pero nambobomba pa rin yung mga NPA kung saan, nagsusunog pa rin ng mga kung ano-anong mga equipment, gano'n. Okay. Pwede na, sabagay, diba? nakatipid rin tayo ng plane tickets. At saka balik sa kulungan na lahat ng mga pinalabas noon, temporary liberty for the conduct of the peace talks. Kumbaga, yung pagka may warrants of arrest na naman tong mga to. Truly. Yan. Okay. So at umuwi ako ng bahay kahapon. Galing akong Karambola, Okay. Tapos natandaan ko nga pala, di ba itong sila Socrates Villegas, itong CBCP? Lord, Panginoon. Stress ka na naman. Aga-aga. Hindi ako nasa-stress at all eh. It's more like tinatamad na ako na mag-comment, pero it just has to be mentioned eh. Remember, una kasi pumasok yan sa radar ko. Nung una wala naman sa radar ko dahil as much as possible, ayokong paghaluin ng politics at religion. Totoo. Dahil sobrang messy niyan. Sobra. Pero dahil pakialamero na rin naman ng mga paring yan, sige isali na natin. Sila sumali, Correct. Sila naman dyan yung mahanas eh. Una una kong na-discover yung kanilang existence, political existence. Alam ko naman yung may cardinal sin na and all, pero sige lang ako, wala akong pake. Kasi di ba nag-vlogger ako, tas ang iniisip ko lang parang, gusto ko lang nang iniisip ko, magsulat ang iniisip ko, pero wala akong listahan ng mga targets. Walang gano'n. Talagang kung ano dumating, no? So, diba Senate hearing on fake news, noong October 2017. Tapos in-interrogate ako talagang hindi ako kinwestiyon, in-interrogate ako ni Senator Bam Aquino, saying na daw yung masasabi ko na nasa listahan daw ako ng fake news. Anong CBCP? According sa CBCP. I'm so scared. Tapos sabi ko noon parang feeling mo may cancer ka tapos ipapa-confirm mo, ang gagawin mo, pupunta ka sa isang lawyer. Correct. Parang attorney Trixie, feeling ko may cancer ako. Feeling mo may cancer kaya talaga ako. Ganon. Mas malala yun kung may sumagot yung lawyer. Feel ko din. Pero syempre naman so think na hindi naman puro political issues naman ang binablog ko, di ba? So basically, nakikialam talaga sa politics ng Catholic Church. Of course. Hanggang ngayon, meron pa mga pastoral letter, mismo. At ang overarching theme nito ay end tyranny, support democracy, ganan. Tapos wait lang. So gusto nila demokrasya. Ba't hindi sila, kung gusto nila demokrasya, bakit sila mismo hindi democratic? Isa pa yan. Diba, attorney? Kasi po, when you come to think of it, not really when you come to think of it, in reality, ang Catholic Church po ay isang authoritarian theocracy. Diba? Kasi po, di ba pag sinabing democracy, the power of the Camerot rests upon the people. It's ultimately the people who has the power to govern themselves. Yung po bang, sorry po, gusto ko naman si Pope Francis. In fairness to the guy. Pero meron mga risks na ng kudeta, di ba? Pero si Pope Francis, yung local niya na obispo, yung local niya na parish priest, binoto niyo ba yan? Diba? Pag may decision ba doon sa lugar ninyo, pag may decision ba sa dogma, sa teachings ng Catholic Church, nire-referendum ba sa inyo yan? Diba, attorney? Kasi diba sabi, ang definition pala ng authoritarianism ay yung pinipilit yung mga tao na sumunod sa government at the expense of
their civil liberties, civil and political liberties. Tapos, they don't have much of a say about it. Tapos sabi ko, kako parang ganoon din yung Catholic Church Kasi kako, tiyan mo, bawal makipaghiwalay sa asawa. Bawal ang divorce, bawal ang contraception, bawal makipag-sex bago ikasal, pero alam natin hindi nangyayari yon. Pero in theory, bawal. Diba? Bawal kumain ng samgyupsal pag Biyernes Santo. Bawal maging mason. Ha? Bawal maging mason. Ay, Mason, yung Freemason? Sumali sa Freemason. Matitiwalag ka. Ma-excommunicate ka. Ganun ba? Dati ewan ko kung, hindi naman nila ni-repeal yung rule na yun, pero medyo relax na ngayon. Yung mga heresy, pinapabitay nila, the Inquisition, lahat, di ba? So, doon bang sinabi nila yun, nagbotohan ba tayo na? Guys, you know what? Walang ganun di ba? So sabi ko, napaka-ipokrito naman itong mga ito. Kung gusto nyo ng demokratikong pamahalaan, dapat demokratiko din kayo. Of all the people talaga, kayo pa. Di ba? Kayo pa. Tapos ang gusto nyo equal rights, di ba? Pero yung mga babae, bawal magpare. Ano kaya ang react nila? Wala silang official statement dun sa sinabi ni Pangulo about Friar Lands, di ba? Alin? Yung Friar Lands. Church lands. Wala pa. Wala silang react, ano ba yung diba? Friar Lands? Ang sinasabi ng Pangulo is, parang ilaland reform niya sila. Yun yung naintindihan ko sa sinasabi niya. Ayusin niyo yung mga lupa ninyo. Kasi karamihan ng mga church-owned property ay napapabayaan nila, hindi natititulohan or walang titulo at all, wala pa rin sa pangalan nila yung titulo, etc. So maraming problema dun sa ganyan. But they occupy a lot of land. At ang dami-dami nilang lupa. Up to talaga? Up to now. Alam na sa probinsya. Kasi nung nag-take over ang mga Amerikano, they allowed the friar lands, yung estates ng mga praile, particularly yung mga orders, to keep their property. Hindi, kahit walang separation of church and state doon sa Spanish colonial government, kinilala ng US, dahil separated naman ang church and state sa kanila, yung friar lands, kanila pa rin. Okay. They weren't considered state-owned. Kasi kung state-owned yon, malilipat yon and be considered as government property. So, makukuha natin. Okay. Dapat. Ginawa ng mga because they needed the friars, the support of the church. Because religion is the opium of the people. The masses. In fact, a lot of our own governments, di ba? Yeah. Parati nating ina-appease yung Catholic Church. Tingnan mo si Makalintal. Sunod daw siya. Talaga of appeasement even after nag-separate na yung church and state. Yes. So, yun lang. I mean, sorry kay ex-President Gloria Macapagal Arroyo, the Montero Bishops. Hindi ba't yung pagbibigay niya na itong panahon ni Pino, yung RH Bill, ganong katagal yan bago, at nung napasa, di ba, challenge pa din? Ay, nako. Di ba sabi, democracy is about respecting individual freedoms, di ba? Sa palagay ninyo, nire-respect yung individual freedom if you take away from the individual his choice to procreate or not to procreate? At tapos tingnan mo pa yung policy of appeasement, napasok sa constitution natin yung divorce. Kinilala na na basic unit, social institution, hindi dapat kaya walang, yung mga divorce bills natin will go talaga to the Supreme Court pag bakit? Sa Constitution batas. Nakalagay? Bawal ang divorce, maliwanag yun. Pinasok nila yun. Tapos pati abortion, kasi ang ginawa nila is kinilala nila yung right to life from the moment of conception. Tayo lang ang may ganon. Kasi nowhere in the world, nobody has ever proven when the soul enters the body. Yun yung basic, yung theory ng Catholic Church, kaya bawal ang abortion sa atin. Ang problema nga, attorney, wala pa nga idea. Wala namang scientifically, may existence ng soul Diba? Tapos, under debate ang where life begins. So, kasi hindi alam ko, ma'am. Yan ng church hindi yan sinosolve. Nasolve na, ma'am yan. So, sige. At 40.
Ay, badam. Baka kay VP Lenny at 50. Anyway. At 52. Ay, much earlier daw eh. Ay. Nako. Nagdugit mo na lang si VP Lenny. Hindi kasi ganyan nag-post na backstory muna. Kailangan pasadahan lahat backstory mo. Go. Dalawa lang tayo ngayon Kaya alam mo naman si Boss Conrad, yan yung merong kwento ni Lola Basyang si Boss Conrad, di ka rin makasingit dalawa tayo ngayon. Hindi, pero pagka si Lenny pinag-uusapan, minsan natatameme siya. Minsan natatahimik si Boss Conrad pagka pagka yung close-in political advisor ni Lenny ang pinag-uusapan. Paano po kasi, mahirap kasi pag family reunion. Correct. Nagsisigaw na, awkward! Continue. So, ako, nag-post ako kahapon ng tanghalan. Sabi, bakit ba ako tinatamad mag-post? Yun ang sabi ko, sa page ko. Nakatag ako doon. Dati umaabot ako ng mga 150 posts per week. Pero ngayon, yung 150 na yun, well-researched, ganyan, todo yan. As in talagang full article talaga. Info machine, ganun. Correct. Nung yung election 1,3,000 word article per day. Grabe ka na, no? Grabe yun. Talagang nagsulat ako ng libro ng... Pwede na, kaya nga hospital ako ng dulo Alright. Pero ngayon, 60 posts na lang per week at marami pa ron, one-liners lang. Kasi sa totoo lang, wala na akong masyado nakikitang bagong issue sa kabila. Di ba totoo, attorney? Yung mga atake ng 2016, yung pa rin nire-retoke lang. Return of the comeback lang Corrected by, Diyos ko. Tapos, ubus na sila. True. Walang challenge Wala talaga, wala. Except na sometimes VP Lenny gives us something to Eto na nga. Lahat ng gusto ko i-discuss, dinidiscuss ko na lang sa karambola. Correct. Sumunod na lang sila ng karambola. Ganon. Tapos pagkayari, nagdodota na lang ako sa hapon. Yes. Buti naman nakaka-relax ka konti. Diyos ko, kailangan ko mag-relax sa tuloy. Nabe-burnout na ako. Correct. Eto na. Exhibit A. Ito na, dahil sabi ko, nananahimik ako, nagdodota. Sabi ko, petiks. Tapos ba naman, nasagi sa akin yung kay Lenny na naman, naka 2 strikes sa akin kahapon. Una, yung regarding sa sinabi niya na sa social media, sabi ko lang ellipsis Sa social media, anyone can post. Okay. Kailangan talaga yung Kongreso magpasa ng mga batas na kahit papaano may control sa ka-regulation iyong mga post. Okay. Yun yung sabi niya March 20. Yes. Mga 30 days earlier, February 13, a day before Valentine's. Ang sabi naman ni Robredo ganito. Sa panahon ngayon, dahil sa pagpapahayag ng saloobin. Pasensya na po, mahirap po talaga huminga pag binabasa ko siya sa akin ni Robredo kasi kulang-kulang yung sentence no? You could have stopped there, kulang-kulang, period. And then, continue. Dahil sa pagpapahayag ng saloobin, pangongontra sa ibang polisiya na naging dahilan para supilin ang freedom ng mga tao na naglalakas ng loob. Yun na yung sinabi niya. Wait, parang bitin So, sige. So, parang nung pinrocess ko po sa aking translator, medyo mahirap-hirap pong pakikibaka. Nung sabi sa akin translator ko, sabi niya, parang panahon daw ngayon ng political persecution kasi yung mga dissenters, kina-curtail yung freedom of speech. Okay. She called it political persecution, February 13. Barely a month a little over a month later, she said, kailangan kontrolin ang free speech. Okay, sabi ko nga, yan, ko nga, attorney, kung sino ka mang, ito nananawagan, public service announcement po, pakilala po sa kung sino man po yung masamang espiritu na yan, na sumabi po kay VP Lenny Robredo. Ipa-exercise na natin. Kaya nananawagan po ako kay Mr. Bolet Banal. Ihanap mo na ng albularyo, sir. Ito po kasi, hindi lang to threat sa kanyang pagkatao, kundi sa kanyang political future. And bilang kanyang closest
Close-in political advisor. Responsibilidad mo to protect the political interests of your principal. Tapos po, gusto ko lang po palang magpa-shout out, magpasalamat lang po ako doon po sa masamang espiritu na sumapi sa kanya last month. Wala na siya eh. Bago na ngayon. Kasi po kung yung pa rin yung espiritu last month, hindi niya kukontrahin yung sarili niya. Kung sa bagay. Diba? So, shout out po. Maraming salamat po. Oh, strike 1 pa lang yan. Okay. May 2 and 3 pa ba? Ay! Mas yung pangalawa, girl. Go. Si Bakla pinag-comment sa ICC. Oh, no. Hirap ang international law, ha? Ma'am, tataklo na lang yung bangs ko ngayon. Sumakit pa. 5 pa yan nung start ng week, eh. Ma'am, nalagas na po yung 2 pagkatapos po ng exorcism issue. Tandaan nyo yan, ha? Delikado sa buhok si VP Lenny. Si VP Lenny Robredo. Yung tipo po kasing pumasok sa klase tapos may surprise recitation pero hindi siya prepared. So, i-invento na lang sila kung ano-ano na motherhood statement. Kasi kahit sabog ka ako at walang sense, kaysa walang masabi. Ito yung sinabi. Asked to comment on the Philippines withdrawal from the International Criminal Court, Vice President Leonor Herona Robredo said, yung pag-alis natin doon, marami siyang implications eh. Ang implications, hindi na ba tayo naniniwala doon? Ang mas malalang implication, hindi na tayo naniniwala na karapat-dapat ipakipaglaban iyong karapatan ng bawat Pilipino. Hi, Boss Jonah. Ay, nawala na naman. Uulitin ko lang ha. This bears repeating. Ulitin. This is too good, no? Correct. According to VP Robredo, as regards our withdrawal from the International Criminal Court, she said, yung pag-alis natin doon, marami siyang implications. Ulitin ko, yung pag-alis natin doon, marami siyang implications eh. Ang implications, hindi na ba tayo naniniwala doon? Ang mas malalang implication, hindi na tayo naniniwala na karapat-dapat ipakipaglaban iyong karapatan ng bawat Pilipino. Tangina sa bawa na. Diba? Grabe. Alam mo ba? Does she make this up as she goes along? Yung mga tipong, ay tinanong ako. Boss Jonat. Good morning. Good morning. Mabutit na pag-usapan yung ICC kasi... Naramdaman mo sir yung implications? Criminal yung mga yung ang ginagawa ng iba na pag sinasabi nila na hindi daw naintindihan ng taong bayan pag yung mga implications ay maayos. Bitin lang pala yung statement niya. Kailangan na yung implications natin maliwanag. Kaya yun naman pala marami yan. Okay. Ngayon, pag hindi natin naintindihan yan, parang hindi na rin tayo naniniwala na ang paglaban natin ang karapatan ng taong bayan. Ng karapatan ng bawat Pilipino. Ng bawat Pilipino. Yun. Ang hindi ko mag-gets attorney dyan, ang International Criminal Court, kung ang drama niya, karapatan ng bawat Pilipino, dapat ang inabrogate natin yung membership natin sa UN dahil Universal Declaration of Human Rights di ba? Yung ICC ibig sabihin wala nang human rights, so ibig sabihin niya yung kanilang alay na United States walang pakialam sa human rights. Hindi naman member ng ICC ang United States, di ba? Kaya nakita mo marami na nasisira ang diskarte diyan sa pag-withdraw natin sa ICC. Nakita mo, si dating Foreign Affairs Secretary Albert De Rosario at saka si Ombudsman. Isipin mo, ang ano nila ngayon, dinala na nila ang China sa ICC. Ay, nako. Ang hindi ko maintindihan, hindi ba kaya nila naintindihan na ang China ay hindi naman signatory to Correct. number 1? Actually, ganito yan. Pwede
preconditions, Article 12 dun sa Rome Statute, preconditions to the exercise of jurisdiction. Hindi, but wait, attorney. Pwedeng hindi state party I yung know. isa. Kaya nga din attempt din niya na ilitigate ang United States. However, attorney, listen to this. Kailangan. Ito Ka-stress Ito na. Okay, it's bad enough. It's bad enough na walang enforcement mechanism ang ICC. ICC. Yun na bad enough, ha? Correct. Pero ni papel whose writings are worthless than the paper it was written on. Wala din. Ano pa? Actually, in behalf lahat of naman Filipino fishermen, sino kaya ang nag-complain dyan? Hundreds of thousands of fishermen daw. Ay, ganda. Ano yun na nakalagay? Hundreds of, ilan libo fishermen dito. Ganun makadami fishermen, girl. Girl, kahit yung mga fishermen sa Davao. Hundreds of thousands. Nagkagulo-gulo yung mga China daw. Hundreds of thousands of fishermen. Yeah. Whose rights have been, Buklo. Oo. Hindi ko maintindihan. Ang ICC ba, ano ba ang talagang pwedeng gawin nito pagdating dyan sa fishing rights? Ano pa, mangolekta po ng fishing rights, kakaiba. Diba? Diba? Attorney, wait. Because it's a criminal act to encroach on my fishing rights. Two things, attorney, two things. First, in 2015, noong nag-deliver ng speech si Foreign Secretary Albert Del Rosario, siya mismo nag-file ngayon noong 2015, December 2015. Doon pong dinadraft yung speech. A few government sources, we were talking about it last night a few government sources told me na na some camps na nagpe-prepare ng speech were suggesting na isama yung rights of the fishermen to fish. Ganon. Yes. Doon sa speech ni Albert Del Rosario, and it's being encroached upon by China. Del Rosario rejected it. Diba? Kasi sabi ko, bakit? Kasi daw, it is unbecoming daw of a diplomat to directly criticize another country. Tama din naman. Tama yan. Pero wait. Yun na, nasa pedestal ka nun, hindi mo sila kinriticize. Tapos ngayon, losing battle kasi, tapos biglang somehow naging importante na sa'yo yung issue ng mga fishermen. Somehow, yun yung gusto niyang gawin ng Duterte administration yung hindi niya magawa. Corrected by. Yun yung una. Pangalawang issue. Hindi ba nung nag-file tayo ng memorial doon sa Permanent Court of Arbitration o yung sa South China Sea issue, we admitted na traditional fishing grounds. Correct. Traditional fishing grounds. Etong Scarborough Shoal, ito yung pinaka-pinag-aawayan. Shared. Correct. Ganito kasi, attorney, naging problema. Nag-umpisa yan, di ba, hindi, masalimuot yung kwento Pero in recent history, ang umpisa niyan, yung arbitration case, yung gulo-gulo na yan. Yung initial natin na final na memorial, we were actually fighting for sovereign rights. The power the right to exploit resources. Pero hindi natin yun pinaglaban yung territorial issue. Ito na problema, attorney, maloloka ka din, Tay. Nung natapos na yung ating presentation sa PCA, Permanent Court of Arbitration, another government source told me na si Reichler, yung abogado natin na Amerikano, lumapit kila ADR, kila Harry Bensurto. Si Bensurto yung ating consul... So-called the expert. So-called expert. Okay. So-called, kasi daw, ang naloka itong si Reichler, bakit naging territorial issue yung final natin? Ulitin ko lang, attorney, Yung una, it's all about resources lang. Tapos ngayon, ginawa ng teritoryo na matatapos na yung kaso. Yes. So, ang ginawa bali ng team nila, Albert Del Rosario, bait and switch. Alam mo yung attorney? Sige, explain mo yung bait and switch. Bait and switch, halimbawa, ikaw yung PCA, Court of Arbitration. Ako si Pilipinas. Si Boss John sa China. Ang sabihin ko, ang pinag-uusapan natin, parking area sa harap ng bahay ko. Diba? Hindi ko pag-aari yung lupa. Pero, sabihin ko sa'yo, ididemanda ko si Jonat. Kasi nagpa-parking siya sa harap ko. Dapat ako lang ang pwedeng mag-parking dyan. Pero, pag-araw naman, pwede naman dumaan yung mga tao. Yung ganun Tapos naglay na tayo ng argument, sinabi mo na, kasi may parking space naman siya. Tapos, pagkatapos na, magpa-final, huling habilin na. Alam mo yan, yung haharap ka na sa jury, papaliwanag mo na.
biglang naging explanation mo, hindi lang parking pala gusto mo. Ang gusto mo, ikaw lang yung dadaan doon. So, bait and switch. Diba? Iba yung inumang doon sa gusto kong kunin. Yan ang sinasabi ko change argument sila midstream. Oo, yun ang gusto. Syempre, hindi kinagat ng international ay ng Court of Arbitration. Yes, Boss Jonat. AP, at saka Trixie, yan ang sinasabi ko sa inyo mga implications. Di ba? Yan ang implications na sinasabi ni Vice Lenny. Hindi natin iniintindi yung mga implications ng ating mga dyan sa ICC na yan. Kaya nga nilalabas ngayon ni Del Rosario at saka ni Ombudsman Morales yung mga implications na yan. Tama. Kasi ngayon natin dapat isinasa puso at nilalagay sa tama. Hindi, kasi nga po, Boss Jonat, maraming nga siyang implications. Yung implications, hindi ba tayo maniniwala doon, lalo na rin sa mga implicated ng implications, di ba? No? Nakakalungkot naman at nakababahala at nakagigimbal na tayo kung hindi natin isasaalang-alang ang implications. Mabalo tayo sa kadiliman ang sambayan ng Pilipino na dapat nating ipakipaglaban. Yan. More on this later pagbalik ng Karambola oras na. 8:32 ng umaga. Nakakasabaw na utak no? Applications. Pagbalik ang Karambola. Today, March 22, Friday. Kasama sa impilan si RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy. Wala po si Boss Conrad ngayon, may meeting. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Okay Pero ano mo, attorney? Gusto ko magpasalamat kay kay Vice President Lenny. Because? Tuwi kasi nababasa ko yung mga pinagsasasabi niya. Feeling ko talaga, ang talino ko ba? Alam ko matalino ako. Hindi ako bobo. Wizard, masyado naman mababa yung bar mo. Pero pagkatabi mo siya, parang pagkatabi ko pag nasa kanan ko si Jover, nasa kaliwa ko si Maria Reza, feeling ko talaga ako na ang Miss Universe 2020. Yan. Ganong levels. Talagang promise, di ba ito yung salita? So hindi ka makahinga sa dulo? Parang, alam mo ba? Walang hininga talaga. Torne. Ganun rin kasi. Nung high school ako, alam mo yung, di ba? Alam mo yung salitang sipnayan, kapnayan, di ba? Yung mga inventong Tagalog lang na hindi naman talaga normal na create. So, yung mga textbook ko nung high school, lalo na yung textbook namin sa economics, ang awkward nung Tagalog. Kaya lang siyempre sabi ko, high school student lang naman ako nung panahon na yun. Tapos nagsulat may alam siguro, baka ako lang yung mahina sa Tagalog. Ganun. Gets mo? Ka pa sa sarili mo. Napipilitan ka magduda sa sarili. High school pa lang ako, 15 anyos lang ako noon. Okay. Tapos baka ako lang may mahina sa Tagalog kaya hindi ko naintindihan itong economics na to. Tapos, hindi na yung mga tangal lang talaga Alam mo yun? Ito yun Kasi, Georgina, pinabayaan mo na naman ang principal mo. There was a small part of me trying to tell myself parang, hindi, baka naman RJ, may ibang version sila ng Tagalog. Yung parang hirap ng mga Bulakenyo pag pinakikinggan yung mga talagang yung mga hardcore Batanggenyo. Iba yung accent talaga nila, di ba? Sa Bulacan malambot di ba? Tapos yung mga comments, lahat sila talaga yung comments sa page ko nung pinost ko to. Ano raw? Ano yun? Parang siya yata doon yung pinakauna nating Vice President na kailangan ng translator. Do you know anybody who speaks fluent Boba? Wala, di ba? Wala pa kasi dalubhasa dyan Kasi Maria Reza, kapal at gaspang lang ng mukha yung kanyang language. Yung karoon din si Juana Change. Tapos, alam mo, kahit si Lito Lapin, hindi naman siya nag-claim na matalino, pero nakakatawa siya Funny wit yun may wit siya. Yung mga levels nilang pizza pie, tuwa ako dun Pero si Lenny, wala nang wit, wala pang intelligence. Diba? Funny siya without meaning to. Oo nga, alam mo ba yung ginawa kong graphic na yon, yung contradictory yung dalawa, at saka yung sa ICC, walang edits yun. I just quoted her in its entirety. Na walang hindi ko kailangan lagyan ng karga.
Talagang, di ba? Ba't ba ganyan? Ma'am, sabi ko nga di ba ang Vice President, pag namatay ang Presidente, nawala, na-remove, nag-resign, siya papalit. Di ba? Siya papalit. Sabi ko, paano mo maaasahan na kaya niyang patakbuhin yung behemoth na Philippine government, magsulat nga lang, magbigkas nga lang ng isang coherent na sentence, hirap na hirap siya. Magsulat nga lang, isipin mo kung ganong karaming empleyado niyang pwedeng tumulong sa kanya. VP hindi niyo ma-justify yung kalahating billion yung budget kung ganyan ka pa rin magsalita. Hindi, meron naman daw angat buhay partners. At partners. Kasi, alam mo kasi, attorney, yung partners ang nagbabayad dun masyado kang haters. Ay, kailangan talaga makinig ka sa kanyang mga istorya ng pag-asa. Ganon. Mama, bakit ba tayo nag-uubos ng oras din? Wala na ako ng pag-asa sa sa future natin. Ako talaga sigurado ko. Ayoko ng kudeta, ha? Pero talaga pag bigla siyang somehow nag-ascend siya into power. Wala, magre-rebelde na ako. Talaga. Sabagay, cheer. Di ba kudeta rin naman ang people power, di ba? Oo, di ba? Sabi ng Supreme Court, sorry po guys, hindi nyo pwede itong i-disbar kasi kayo nagsabi niyan kaya rin naman ang people power So we can advocate for people power. Di ba? Di ba, no? Di ba? Inilegitimize niya yung people power na yan. Sige, now it can be used against you. Kaya nga, di ba, napansin nyo, after naging presidente si Gloria, si Cory was starting to say things like, iba kasi yung people power, unique siya. Kaya hindi na mauulit yan. Kasi, the drift was going towards hindi na pwedeng people power. Pati yung naalala nyo yung provision sa constitution natin that says the AFP is the protector of the people in the state. Bunga yan ng EDSA. Kasi sometimes the AFP will protect the people against the state, which is what they're saying happened in EDSA. Kaya meron tayong ganon. Ito yung problema ngayon, di ba? The president is the commander-in-chief. Ibig sabihin, titiwalag ang AFP sa Commander-in-Chief para protektahan ang taong bayan. And they make that decision based on the constitutional provision. Napaka-sneaky pa ng pagkaka-insert. So natakot sila eventually dun sa implications nun when they were no longer, ibig sabihin, if they found themselves with a military like Gloria did. So basically what they did in the 1987 Constitution was to make military juntas constitutional. More or less. Or at least yung pagtiwalag ng military to supposedly with the aim of protecting the people. To be able to say no, di ba? To be able to say no to its commander-in-chief. Correct. Because they are institutionalizing EDSA. Saan ka pa? Rule of law. Ay, alam ko na, attorney. Alam mo, ganito. Mali sa Constitution. Alam mo yung ginawa nilang logic na yan? Bigyan ko kayo ng analogy. Diba? Rapist ka. Kunwari, attorney, rapist ka. Masamang mang-rape. Pero gusto mo, rule of law. Diba? Para walang crime, para mag-comply tayo sa law, gawin na lang natin legal yung rape. Ganun yung lagyan mo ng exception. Diba? Gets mo, attorney, rape for the public good. Ano ba yung kudeta? Hindi ba extra-constitutional yon? Correct. Tapos illegal yon? O dahil hindi nila matiis na magkaroon ng kudeta via people power, gawin na rin natin legal ang kudeta. Mga ate, sorry pero ang kudeta mas malala yun na crime kaysa sa rape ng one against another. Tapos diba? Ito Not to a certain group, ibang usapan niya. Nung Sinoy presidente, kabado siya sa military niya. Bakit? Kasi hindi siya popular sa military niya. Maraming pumapalag na sa kanya. Sinong mga finavor niya? Yung the likes of Trillanes, di ba? True. Diba? Tapos siya pa naglabas ng blanket amnesty sa mga coup-plotters, no? Hindi. May blanket amnesty siya, tapos trinaydor niya in the end. Bakit? Pinatanggal niya sa military para ma-assuage yung military. Normally yan, ang amnesty, you forgive everything, wala kang parusa dyan. Pero ginawa niyang requirement na alis kayo sa military.
which was against, like, yung kina Danny Lim, yung original nila, nung 87 tsaka 89 na coups. Kasi nakabalik sila. Binasa ko yung jurisprudence on amnesties. Tapos parang ang idea ng amnesty is not that you were forgiven, but the state just chose to sort of forget or overlook na lang your transgression. So kung in-overlook, kung sort of forget, ba't di ka nga makabalik? Kasi para kasi takot si Pinoy sa militar, ganon. Ay, ano daw ang nangyari sa Earth? Sabi ni Lani Hamandre, ano daw ang nangyari sa Earth, Lenny? Pag nasasali ka, nawawala na pag-asa ang bansa, tiko mo na lang ang bibig. Meron nga nag-comment sa akin sa Facebook page ko kahapon. Sabi niya, alam mo, VP Lenny, yung anak ko, grade 1 pa lang siya ngayon, pero memorize na daw niya yung 9 na planeta. Saan ka ba dun galing? Aray ko naman. Grabe, galing nila, no? They're so good. They're so galing. Can't believe it. Pero, yun na nga, but how can you blame Lenny? The people she associates with. Halimbawa, ito na nga, yung case na final ni Conchita Carpio Morales with Alberto Rosario. Babalikan ko lang. Ay, balik tayo kay Dom. Masaya yun. Kasi nga, sabi ni dun sa nila, they emphasize na state party ang Pilipinas. And we were still a party at the time of the commission of the so-called offenses of China. Wala tayong problema dyan. Although, hundreds of thousands of fishermen. Kaya lang, nagiging valid lang yung one party, isa lang ang state party to the convention, to the Rome Statute. Kahit hindi party ang China. So, huwag kayong magkakamali na sabihin nyo, ay walang jurisdiction dahil hindi signatory ang China. Pwede if one of the parties, the party that is suing, is a member or signatory to the Rome Convention. Ito yung kulang nila. Kailangan the crime was committed in the territory of the suing state party. In the territory of the suing state party. That's us. But the problem is it was supposedly committed in an EEZ outside of our territory. Is that territory? No, it's not. There you go. Yun yung problema. So may territoriality. Yeah, kung isa lang yung state party na member ng convention. Shit! Section, Article 12 yan ng Rome Statute. Feeling ko hindi nila binasa or they're glossing over. Tagalogin ko lang mga friends sa mga hindi masyado nakagad-sagad. Pag ang isang state party, dinimanda yung isa pang state party, pero isa lang dun yung miyembro ng ICC, dapat, dapat dun, yung nag-sue, ay yung crime ay na-commit sa lugar kung saan, yung lugar na pinag-commitan ng crime, teritoryo noong member ng ICC, tama? Ganon. Hindi nga teritoryo natin yung dagat. Kasi hanggang 12 nautical miles lang from the shore. Not only that, we put it in dispute. Dinala natin sa arbitration. Ibig sabihin, hindi settled yung issue. Naintindihan nyo? This is not even, as far as the EEZ is concerned, nakikita natin yan because we're signatories to the UNCLOS. But China is contesting our EEZ. Just by the mere fact that they are there. Diba? So, they put it in dispute. Ibig sabihin, we raised the matter to the Permanent Court of Arbitration because it wasn't clear to third parties na atin yon. It's disputed. And so basically, the Permanent Court of Arbitration did not settle the issue. And moreover, at least in full. Another problem I think that arose, yung idea attorney na kaysa nagpretend tayo na settled yung dispute, inamin natin na nalalabuan yung mga tao. Di ba, no? The mere fact na final natin yung kaso, parang kapag-admit na rin na kailangan pala itong linawin. Ay na-admit namin na kailangan pa pala itong i-arbitrate. Di ba? Kung tinigasan lang natin na hindi, bawal mag-arbitrate dyan. Tapos nagpadala na tayo ng kung ano man doon na barko para protektahan sa kabarilan. The mutual defense na. Di ba? Mutual defense treaty na sana. Pero hindi, takot tayo Alam mo yun, we want to have our cake and eat it too. Yeah. Alam mo yun, parang we don't want na dumanak yung dugo ng mga sandalo natin, pero ang gusto natin, yung mga Amerikano, magpadanak ng dugo ng sarili nilang mga citizen. May mali yata.
Ganito alam mo yung, di ba, matagal ko na attorney pinagnanak yung Mutual Defense Treaty. Kasi ako basically worthless sa atin yan dahil hindi naman niya covered yung territorial expansion sa gitna ng dagat. Di ba, no? Pero sabi ko hindi masama ang loob ko sa United States. Bakit? Kasi it's their job to protect the interests not of Filipinos but of their own people. They did not enter into the Mutual Defense Treaty out of the goodness of their hearts. No. They entered into it because protecting the Philippines at that time is is kind of aligned, synonymous in consonance with protecting the interests of Americans. Di ba, attorney? Yeah. Kasi dahil communist threat, chumachuchu, ganyan. Sabi ko, ngayon, here's the United States, the Department of State doing a really good job from the point of view of an American. Kumusta naman yung atin? Kumusta naman yung DFA natin? Not this DFA, but, the Del Rosario era DFA. Eto na, sinampang ngayon ni, Conchita Carpio Morales at saka ni Albert Del Rosario ICC case na bago ilaban sa China kay Xi Jinping. Tapos sabi ko, wait lang, ang ultra best case scenario nito, and ito I'm using the term very loosely kasi sobrang partida na ibibigay ko sa kanila. Let's assume they win. Naalam natin hindi mangyayari pero kunwari lang manalo, sige pagbigyan na. How will they enforce it? How will they enforce it? They can't. Actually, all of our international agreements, at least yung sa conventions, are difficult to enforce. Ang talaga dyan is it gives us a basis to conduct diplomatic talks. In the end, everything is about diplomacy pa rin. Right. Ito pa, sabi ko, we cannot enforce it. So, parang ko, ma'am, nag-flashback ako. Parang bigla nag-black and white yung paligid. Parang yung mga dramatization na gano'n. Kasi parang may ginawa tayong ganyan dati. Alam niyo kung ano? Arbitration case. We fought, we spent millions and millions and millions of pesos for a sheet of paper. That it did not really change the game. It just annoyed the other party. It annoyed China and it set us back. Bakit nagka-traditional fishing grounds tayo? Diba, we had a strong case before, now we weakened our own case. Nung araw doon, atin lang yun no? Tapos yung arbitration, biglang naging common na. Lalo na wala sa atin. Di ba, Torne? Bakit nila inamin yun? Ewan ko ba? Yan, yung pinagmamalaki ni Hilbay. Wait lang. May clarification kay Hilbay. So kausap ko yung mga government officials. Sabi ko. Kasi ganito, di ba sinabi ko na bait and switch yung PCA. Although luckily, hindi naman luckily, smart ang mga arbiters kasi hindi nila kinagat yung bagong bait. Ito na. So sabi ko, di ba kinuwento sa akin ng mga government people na lumapit si Reichler kay Consul General Harry Bensurto to ask yung paano yung nangyaring bait and switch na kagaguhan na yon. Tapos sinabi ko, ba't kailangan pa niya consult kay Bensurto? Di ba nandun si Hilbay? Kasama sa team nila si Hilbay? Actually daw, according to several government sources, antay nga daw sila dun sa arbitration si Hilbay up to 2014-ish. Diba? Tapos, nag-enter the Dragon dahil soldier. Nakisawsaw na sa issue si Hilbay noong 2015 na gano'n. Tapos na yung argumentation sa PCA. Tapos na yung oral argument. Talagang taga-timpla lang siya ng kape. Tapos, ang funny pa dyan, yung ilang daw mga nagpe-prepare nung kaso. Hindi, ganito, dalawa yung side dyan, di ba? May Hardelesa side. Yung Hardelesa side yun yung hindi kasundo ni ADR, di ba? Nakikiisa pa, at to a certain extent, to a considerable extent, si Hilbay, nakiki-align pa kay Hardelesa. Nung una, kasi UP yun pareho Oo, ito na problema. Bakit? Ano nangyari? Bakit biglang ang Chismax, gusto kasing maging justice ni Hilbay. And he was thinking na baka maging Marwin.
remember? So, sip-sip siya doon sa akala niya mananalo na side. Yes. So, ang problema nga lang, hindi siya tumaya. They did not see, they did not see Duterte. Ito pa. Ito. So, marami doon nababaffle sa various government offices. Alam niyo naman kung anong government office to pero sabihin na lang natin na various government offices. Etc. Kung bakit bumaliktad siya noong 2016 pala. Suddenly daw, he wanted to be known as a champion of the South China Sea dispute. Kasi siguro, dilaw siya. Then he hoped for a Rojas or Poe win and he would be appointed a Supreme Court Justice. Hindi. So Duterte, being pro-China, Hilbay then did an about face. And then suddenly would project himself as someone in charge of this. Pinaproject niya siya in charge Pero nga doon siya ni Marites Vitug Opo, ako hindi ako masyado naniniwala kay Vitug Hindi naman sa sinungaling siya, pero alam mo talaga may agenda. Meron akong duda by default sa mga anyone connected with Rappler. Kaya lang yung mismo mga tao na pinagkakatiwalaan ko na hindi ako tinatratado pa so far, for about 5 years and counting, 4 years and counting. Ganun yung sinabi nila Ito na. Sabi niya, so Duterte, Hilbay then is pro-China, so Hilbay did an about face. Tapos he would project himself as a champion of, China, boo, ganyan. Sabi nung no way, no fucking way. Sabi nila. He was pretty much irrelevant. Sabi nung government official, very high-ranking government. Ultra high-ranking. Pumasok lang siya late 2014. Naririnig natin yung boses ng ultra-high-ranking official na yan. Pumasok lang siya late 2014. Noong yung written petition, nasubmit na. Actually, in 2015, during the hearings pala, it was really just Bensurto and forever acting Supreme Court Chief Justice Carpio ang in charge. Kaya nga, nung lumabas yung mga ganyan, at least nung na-refute yung kanyang champion pose. Okay, so balik lang tayo ng mabilis. Ito yung sabi po nung isa pang source to, ibang source to. Sabi, Bensurto, our Consul General to San Francisco, Harry Bensurto. Ang Consul General po, parang one rank below ambassador. Para sa ambassador pero not quite. Parang almost there. Parang dalawang tumbling pa at saka isang split. Okay. So it was Conjen Bensurto and Secretary Del Rosario nagtatry daw na mag-pull ng isang fast one on the tribunal. Kunwari daw, UNCLOS, maritime entitlements. Ganun lang. But actually, obvious na ang gusto nila mag-rule ang tribunal in such a way na yung China mapapaalis sa area. Girl, hindi They went to the arbitration, to the Permanent Court of Arbitration to do that? True. Eto na, the tribunal daw, hindi kinagat. Yeah, who led them to believe that the Permanent Court of Arbitration could even do that? Ngayon, nung nagchichika na kami sa chat, ito masaya na to, doon ko tinanong yung si Hilbay. Ang una niyang sabi, unang sabi ng isa, kasi ito group chat ito sabi ng isa, in the beginning, ayaw siya nila Del Rosario at saka ni Bensurto. Ayaw siya ni Del Rosario. Okay. Si Bensurto, skeptical din kay Hilbay. Kasi after his top notching, wala naman siya nagawang bongga. Wala nang achievements. Wala. Ngayon, tapos kahit pumasok sa school, nagtuturo yan. Minsan dumadating 2 beses lang buong sem. Isa pa kasi pinagnanaknak ni not trustful of si Bensurto nga din kasi medyo nag-fishy daw ang feeling. Kasi daw si Bensurto naiinis kasi sila Reichler singil sa Pilipinas ng lawyer's fees. Tapos ala namang umuusad. 'Di ba? Tapos kasama si Hilbay rin sa mga nagtataka din. Okay. Correction pala, hindi pala si Bensurto ang nagda-doubt. Si Hilbay mismo. Ang nag-doubt. Okay. Nagda-doubt kasi charge yung mga lawyers. So marami nga daw na loka nung bumaliktad siya.
Tapos biglang, boo China, boo. Even the, at saka he signed on the lawyer's fees He guaranteed that Then as Solgen, you make the recommendation kung babayaran niya ng hindi di ba? Ito, bago tayo mag-break, mabilis lang. Kanina po rin sa first segment, na-mention ko yung Catholic Church being a dictatorship. Well, it is a dictatorship. Tapos sabi ko, alam mo yung pagboto sa Pope, di ba College of Cardinals? Yes. What's funny, para din pagboto kay Xi Jinping, Communist Party. Their version of di ba, isang grupo bumoboto sa kanilang magiging leader. Tapos may isang kumontra sa akin, well-meaning naman yung guy. Pero may isang kumontra sa akin sa page ko, sabi, it is supported daw by the faithful, ganyan. By the laity, or something to that effect. Tapos sinabi ko, sinuportan mo kasi wala kang choice. Bakit? Nung bago ba lumipad na papuntang Roma si Cardinal Sin o si Cardinal Tagle o sino mang cardinal yan, nagpaano ba man lang sila? Nagpa-Facebook poll man lang ba sila? Correct, diba? Parang sino ba gusto nyo? Next. Parang wala man lang taas ang kamay ng Kemerut. Wala. Viva voce, no? Wala. Wala. Sabi ko, don't delude yourselves. Correct. Tapos, eto pa, they're decrying yung drama ng China. Pero, totoo lang, kung magtatabi mo like Duterte government at saka Catholic Church, I'm not saying na mali yung sistema ng Catholic Church, pero yung system of government ng China mas similar sa Catholic Church kaysa sa Duterte government. Right? Yeah. Yung pag yung mga pare na rapist, imbis na ipakulong nila na ginagawa nila, tinatransport na lang kung saan. Diba? Or, eto pa. Sometimes to the Vatican, diba? Father, Mejorada ba apelido nun? Hindi Mejorada. Father something sa Santo Niño Basil. Mejorada. Mejorada. Sa Santo Niño ng rape tong 4 na sakristan. No. Aba, inamin mismo ng simbahan. Sa Basilica. Noong diocese na yon na nagbayad sila ng settlement dun sa mga bagets. Okay. O saan galing yung settlement? Pinagbotohan po ba ninyo? Nagkaroon po ba ng botohan sa House of Representatives? Kahit ano man lang, Paul. Di ba? Kahit man lang yung mga... In-itemize ba nila yan na, ito pong... This Stratford. Ito po yung part... This Stratford. Ito pong part ng offertory nyo na to, ibibigay po namin doon po sa mga nagdemanda sa amin dahil di umano, hinalay po sila namin. May ganun ba? Kaya alam mo... ewan ko ayoko lang, nabubuisit lang kasi gusto mga hipokrito Torny. Hipokrito yung pangapari na to Maraming pari na mabubuting tao and I know a lot of priests who support this administration or even better apolitical. Yun. Diba? Yun ang gusto ko sa pare. Ayoko sa pare na pro Duterte. Hanggang maaari, magka-political ka na lang yung wala kang paki sa politics. Kaya lang, sa akin... Bishop Angel. Hello po. Si Bishop Angel. Ayun pala yung camera mo. Hello po, Bishop Angel. So, yun. Sasabi ko, pero pagka nakikialam ka na, siguraduhin mo lang na, wala kang uling. Diba? Lalo na, pag mahilig kang moral high horse. Kasi ako, attorney, madami akong flaws sa sarili ko. Pero hindi ako yung tipong mas mainom ako sa inyo na parang ako ang bastion ng pag-ibig at katarungan sa ngalan ng buwan. Mask Rider Black. Wala akong ganong eksena. Correct. Yung mga pare parang, fu. Parang, diba? From up in the clouds, kayong mga tagalupa, magtinong kayo, Duterte, masama ka. Tapos rapist, diktador din naman pala. Tapos gagalit sila pag angalan pagka may policy that will affect. True. Tapos di pa sila nagbabayad ng tax. What happened to giving unto Caesar what is Caesar's? Ang bibigyan natin kasi, bibigyan natin kasi sa mga saksak sa likod. Yun na Tapos na yung The Ides of March. Babalik ang karambolang oras natin, 9:07 ng umaga. Nagbabalik ang karambola, kasama pa rin si Himpilan, si RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Si Kong Jonat out na. Alright. Maraming salamat, Kong Jonat. Salamat po sa inyong aparisyon. Correct. May nagtatanong, hindi naman daw gobyerno
sina Carpio Morales tsaka si Del Rosario. Well, which makes it even worse. How can they file? Actually, hindi nga sila, pero kumbaga, pinartidahan na namin. Alam mo yun, kumari gobyerno na kayo, fine. Actually, pwede sila mag-file ng complaint or gaya nung ginawa nitong sina Trillanes. If it was, only if it was committed on Philippine territory. Do they have the personality to file? What they did was they filed a communication. They did not file a case yet. Yeah. The communication goes to the special prosecutor who can, if she decides, to open an investigation or an inquiry. Yung inquiry na yan, hindi pa yan kaso, ha? Preliminary pa yan. Not even. It's just investigation. Iba pa yung preliminary examination. Doon, may jurisdiction na. Remember, guys, the Rome Statute is the Rome Statute of the International Criminal Court. Yung statutory basis nung existence ng court na yan. Yeah. Yung convention. 19 kopong-kopong pa. Kailan ba yan? Basta mga 2000s, ganon. Ganon. Pero so far, in its almost 20 years of in its almost 20 years of existence, apat na conviction pa lang. O nahuli na rin ba? Napasusahan na? Hindi pa lahat. Tapos, ang feeling ko dyan, at hindi ko lang feeling, kasi hindi ko naman talaga feeling yun pero feeling ng maraming analyst. Correct. Ang pinag-iinitan lang, yung mga mahihina na African states, mga politically weak na African states. So ngayon, apparently, itong pag-atake na kay Duterte, na hindi naman talaga kaso pa. Ano pa to drawing pa no? Preliminary inquiry pa lang. Not because, I think this is the more rational explanation It's not because she has some sort of personal vendetta against Duterte or that she was fed by people and whatever. No, it's not because of that. But because she wants to prove that the International Criminal Court is not just about prosecuting Africans. Diba? Yun yung yun yung carrot niya. Correct. No? Yung impetus niya. Yun. So si Duterte na lang. Considering na ang dilim-dilim ng portrayal sa kanya sa Western media. Yes. So, diba? Sakyan lang niya yung sentiment na yun yun low-hanging fruit si Duterte Yeah. Kasi nga inutil ang PCOO. Remember? May in as early as hold on, wait, bago tayo mag-PCOO. Di ba in as early as I think it was September, August 2016. SAS and I were suggesting to the PCOO diretso na magpadala ng mga talking heads to Europe na to explain to them before the problem gets bigger kasi prevention is better than cure. At that time, yung opinion on Duterte was generally negative, pero it could have still been salvaged. Na po pwedeng i-salvage mo using laway lang. But they did not. Kasi ang ginawa nun parang may nangyari na sa ICC May nangyari na development tapos somehow na-realize sila na parang wag na natin ituloy ito, ganon. Nota, hindi ako kasama doon sa delegation na yon. Dinedma lang nila. Ngayon, kung kailan warak na si Duterte sa West, tsaka lang kayo nakaisip. Tsaka kayo pupunta doon para magpaliwanag ng freedom ng kagaguhan na yan. 3 years late. Sumakay pa sila on an issue that they didn't promote. Hindi siya ka sa PCO. Yun nga yung may grumblings. Hindi ko na i-identify exactly kung sinong partido yung nag-grumble about it. Nagre-reklamo kasi di ba ang punteriya ng entire party na yun was twofold. One was to request na i-delist na tayo dun sa mga kumbaga yung sa mga disappearance enforced disappearances. Yun, enforced extrajudicial disappearances na we caught attention in the 80s nung nagkampanyang Ahos. Okay. So hindi state-sponsored yun it was the NPA cleansing its own ranks, daming namatay. So yun yung bid nila is para matanggal na yung init sa atin about extrajudicial disappearances. No, yung isang purpose was to ask na wag nang ipondohan yung mga communist fronts na posing kasi mga NGOs that are actually thinly disguised. Aware ako dyan. Okay. So, there was supposed to be dapat yung caravan was supposed to supplement that.
dapat tutulong sila to bring that issue to a wider audience, those two issues to a wider audience. Time out. Supplement. Yeah. Alam mo ma'am, pag sa aming mga taga Bulacan, pag sinabi mong supplement, dagdag sustansya yan eh. No? Dagdag sustansya. Ede may ganyan rin eh. Emphasis on the sustansya. I hate drugs. Alam mo kung sino nagdagdag ng sustansya? Naglabas na ng footage ang PCO at last. Ang naglabas po ang footage, si ang nagsalita si Lorraine Badoy at saka si Joel Edco. Dalawang itlog. Sabi, ano malay niyan doon? Diba? Si Lorraine Badoy, housewife for the longest time. Prior to that, a dermatologist. Yeah. And now talking about free press and insurgencies and enforced disappearances. Even if she had... Si Joel Edco, how about him? Ang sabi sa akin ng mga colleagues niya, wala namang sinulat yan nung araw kundi about issue sa customs. Di ba alam natin yan? Yeah. Tapos ngayon, yun ang mga issue niya. Biglang na-appoint, tapos biglang dahil sa appointment tumalino. Ganon. Biglang nagkaroon sila ng parang in-depth understanding of this of the inner workings of the insurgency, the government responses to the insurgency. Wala man lang legal framework, wala man lang sociological framework. Sige na nga, go, whatever. So ano pinagagawa ni Lorraine? Oh my God, I love democracy. Ganun na lang. Well, they had that forum where you said there were about 20 to 50 people attended. Sabi po nung source mo. Sabi po ng ilang mga embassy natin doon. 50 to 60 naman daw. Mabait naman sila. Kasi nilabas yung video. Nakita mo ba yung video? Ano? Hindi. Siguro 20, naparod ko lang yung first 10 seconds, ganun. Nakakainis din eh. Kasi walang kalaman-laman eh. Yeah, and then you hear them talking about topics that you know they don't know about. Alam mo kaagad, kasi super duper mega babaw. These are not even introductory statements. They're trying to explain an insurgency, the root causes, how they continue to survive, why it's taken so long, and what are the government responses to this. Wala. Alam mo kasi ma'am, masyado kang judgmental eh. Haters. Ay, pasensya na. Haters class. Kasi ma'am, ito papaliwanag ko sa'yo. Kung ako ma'am yung nandun, kung ako po yung nandun sa forum na yun, kung paano papaliwanag, kailangan kasi yung papasa sa mga yung papasa sa mga dilaw eh. Okay. Sige. Ano yan? Yung paglaban natin doon sa insurgency, maraming siyang implications eh. Yung implications, hindi na ba tayo naniniwala doon sa doon, ang malalang implication, hindi na tayo naniniwala na dapat ipakipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Hindi na ba tayo naniniwala doon? So no to funding. Ganun na lang. Alam mo, Lorraine Badoy, idol mo naman si Lenny, di ba binoto mo nga yan? Pinampanya mo pa. Hindi ko naman alam na bukod sa idol mo kalinyahan mo rin. Para ka-wavelength mo. Girl, ka-frequency mo di ba? Ayun, baka she can translate. She speaks fluent. Stupid. Yeah. She speaks stupid. Yeah. My God. Pati dialects, ha? Tapos Egco. Don't even get me started on Egco. Ay, nako. Remember? My God. Ayan na naman tayo. Sinulat ko na kasi si Egco dati. Sinulat ko na si... Okay. Ano yan? Out with it. Di ba naglabas nung mag-upisa? Ito yung sinasabi ko, tinatamad na ako pagka sinabi ko na yung parang yung sabi nung yung nanalo, alam mo Abel Prize for Mathematics, yung Abel Prize, yung Nobel Prize for Mathematics yun eh. Nanalo si pangalan Karen Uhlenbeck. Okay. Ang sinabi niya, kukunin ko yung mismo sinabi niya, hold on. Ang sabi ni Uhlenbeck, hold on. Ito, I find that I am bored with anything I understand. I understand Egco eh. Okay. Go. Pag-umpisa ng term ni Pangulo, naglabas siya ng administrative order creating the Presidential Task Force on Media Security. Tapos,
Di ba, inupo doon si Egco, Egmo. Tapos, dumating tayo doon sa kay, I think it was Aznar. Jess Aznar. Remember that? Yeah. Yung naglabas ng footage ng... Ay, oo, dun sa Marawi. Tapos sinabi ko, tanggalin nyo nga yan dyan. Ba't siya naglalabas ng footage ng halos real time? Diba? Oo, parang a minute lang after. Ganun lang yan. Tapos, nagsalita sa Egco using the name of the agency na PT Films. Saying na, parang something negative doon sa mga nagkikriticize kay Aznar, including me, I think. Tapos, ang problema ko, ang malinaw pala doon sa administrative order creating PT Films is that if PT Films will speak in its capacity as an agency, ang dapat nagsasalita si Martin Andanar, not Joel Egco. Ayun nga pala, no? Yeah, I remember. Bakit si Egco naglalabas ng press release? Hindi naman niya trabaho yon. Yeah. That is usurpation of authority. Diba? Actually, pang na yung ombudsman na yan eh. Yeah. May ginawa ba si Sec Martin about it? Kinausap ko si Sec Martin about it. Sabi niya, kakausapin ko si Egco, ganyan. Di akala ko, ayos na. Aba, months later, labas na naman ang Egco ng mga statement. Example, the mere fact na nagpunta siya doon sa boss niya at nagsalita siya sa harap ng mga tao doon. Wala sa mandate ng PT Films yun na spokesperson ka. Wala. Diba? Diba pag nagsalita doon, Undersecretary, PT Films. Diba ganon? Nakalagay doon sa mismong video ng PCOO eh. And diba sabi attorney, pwede ba yun i-delegate mo yung powers na dinelegate sa'yo? Bawal yun. Bawal yung redelegation, diba? And that's what Martin did, right? Yeah. Oh, well. Talagang pag stupid is as stupid does, no? And sa akin is that they had the press conference to justify na hindi ito junket. Which is even worse. They used a press conference to justify a press conference. Yeah. It's just plain pathetic, Diba? Tapos ang para sa akin noteworthy dyan, you know how in the past 3 years, PCOO has favored traditional media. Oh yeah, it's obvious. Sobrang favored ng traditional media. Even to the point of defying presidential orders. Yes, and marginalizing further social media. Social media whom they unfortunately rely on in the dissemination of their own information. But anyway, si Mocha, gusto ko lang tirisin eh. Si Mocha? Di ba, binastos siya ng PCOO at lahat. Tapos ginagamit pa rin page niya para mag-stream yung PCOO. Ngayon, wala na silang engagement. Martir ka din. Martir ka din Mocha kasi eh. Bait ni Mocha. Sabi ko, binabastos ka na, tapos tiis ka pa rin. Girl. Well, that's what she did para sa bayan. But, going back to that press conference, what was largely reported, ang lumabas talaga sa trad media, yung explanations lang ng AFP at ng PNP. Not PCOO. May nakita ka ba? Sa print media, hinanap ko talaga yan. Hindi kasi ma'am, pag inilabas nila yon, marami po kasing implications na nakababahala. Hindi na ba tayo naniniwala doon? Na kailangan nating pangalagaan at ipakipaglaban. Yan. Ang karapatan ng bawat hindi talagang lady. Alam mo talaga ma'am, yung para talaga yung brain cells ko ma'am, parang isa-isa na po nagbe-vacation leave. Bakit ba? so ang dito is, bakit nga ba hindi na-explain ng, kumbaga, ang sinasabi lang namin ito because... Ay, meron di ba may bago silang show? Sorry friend ko yung isang host nun. Ako din, friend ko yun. Alam naman natin na walang kaano-ano. Hindi ko nga binabanggit para hindi... Yung hindi ka tatagal ng 5 minutes. I mean, sorry he's a really nice guy. Yung isa sa mga host. Yung isang host. Yung iba really not so nice much. Guy, Pero yung kanilang ensemble, parang... Okay. Meron pang may isa na pa. The most prominent bloggers, Kemerut. Sabi ko, bakla, 10,000 lang yung followers ng isa. By what measure ba yung naging girl 10,000? Girl, ang San Rafael, Bulacan, first class municipality, pero relatively small population. 50,000 lang ang voters noon. Wala pa nga 1/5 ng San Rafael, Bulacan, ng Manila.
ang kanilang follower. Okay. Girl, wala man isang probinsya. Barangay, at least may barangay siya. So the most prominent vlogger in Barangay Singalong, Maynila. Gana. Maraming tao ang Maynila. This is probably the most prominent vlogger in a barangay of a 5th class municipality. Pero wag ka, ma'am. Huwag kayo mag-alala. Di ba binabanatan natin yung PTV show na yan? Huwag kayo mag-alala. Magkakaroon pa na isa pang PTV show to defend that PTV show. Kailangan Alam mo bang kasama dun sa cast na yon si Yusek Badoy? Hindi lang siya dumadating. Parang hindi rin siya pumapasok. Parang style lang niya pagpasok sa... Tapos wag ka, ma'am. Baka bandang 2021, magkakaroon pa ng isang show. Yung isang show naman na yun, it will defend The Defenders. Yung show na nagdi-defend. Ayan na. Di ba? Sino ang magdi-defend sa Defender? Kasi may mga... kailangan mo kasi magkaroon ka ng malawak na pag-unawa sa mga implikasyon. Para ma-justify na hindi siya junket. Ayun. Yan. Kasi kailangan nating i-embrace yung kailangan i-embrace. Hindi na ba tayo naniniwala doon? Hindi na ba tayo naniniwala? Abay, nakagigimbalat, nakababahala. Balot sa pero yun, akin lang naman. Akin lang naman yun. No, gano'n talaga yun. Magbabalik po. Pabalik ang karambola ang oras natin, 9:30 ng umaga. Karambola, umaga. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin si Intilan, si RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy. Ako po si Trixie Cruz Angeles. May nagtatanong. Wait lang muna. May nag-comment daw, ba't natin kailangan banatan yung PCOO? Ang haba. Ito. Pagbigyan natin. Masaya to. Can you give PCOO a break? It's counterproductive. It's better to give constructive criticisms through the right channels. Through the right channels. Stress tanga Tuloy natin. Destructive criticisms and personal attacks achieve nothing. Ang haba, basta ganun. So basically, high horse. Girl, una, huli ka na sa balita. Tinry na namin yung avenue na yan and it didn't work. Instead of them listening to our criticisms, they try to stab us in the back. Remember? I talked to Lorraine trying to tell her what should be done. Tapos, for her to take it seriously. I'm not even saying that she should adopt all of my suggestions. Just to take it seriously. Instead, I discovered 2 months later that she was going around town telling people na I'm an alpha troll. Well, I'm sorry, then fuck her. Tirahin ko na siya ng We're not even getting into what she said about me and Mocha. Tapos, pangalawa. So, counterproductive. Bakit? What are they producing exactly? Diba? It's counterproductive. It means we are debilitating PCOO from doing what it is currently doing. And what is it currently doing exactly? How can you be counterproductive to wala? Tapos, so ganito na lang, girl. Pag hindi ka masaya, di manood ka sa kabila, sa may addict. Diba? Yun na lang panoorin mo. Alam mo yun, puro mga motherhood statements. So, doon ka. Pero dito sa karambola, wala kami format, no holds barred kami dito. And besides, itong sinasabi mong achieves nothing, that's not true. First of all, we're the fifth column, fifth state, whatever. We're supposed to criticize government. But look at it, we've localized it. But here's the funniest part. Here's the funniest part. Specific about Etong si May Norris, chinek ko yung profile. Okay. Girl, siya yung nagsabi nito. Stock photos. Okay. Stock photo yung profile picture. Stock photo din yung cover photo. So, kung si May Norris man po yung dami account na pang-monitor ng PCOO na pakisabi po kay Latoya, kay Yusek Badoy, na siya po ang pinakawalang kwentang Yusek na nakilala ko sa buong buhay ko. At the best way for her to serve the Filipino people is by returning to her life as a housewife. Para sa akin, you want to occupy a position like that. Naka. I don't even expect her to do something good for the Filipino for the Filipinos All I want, the biggest help she can give to the Philippines is by not getting in the way.
Yeah, get out of the way lang talaga. Kasi alam mo, Mama, kasi adik ako sa Dota eh. Meron pong mga player na Dota, tanga lang talaga, na walang alam, pero may pangarap. Puro fighting spirit, pero walang aptitude. Diba? Kayon, imbis na makadiscard, kasi alam mo, ako yung marunong-runong mag-Dota. 2003 pa ako nagdo-Dota. 16 years na, no? May postgrad na siguro ako sa Dota ngayon. Eh di minsan, ako yung nagbubuhat ng buong team. Pero dahil may pabida, na tanga naman, hinihila pa baba yung buong team ko hanggang ako nasisira yung diskarte ko. Pinapahamak ako. Ganun yung nangyari kay Badoy. Diba? Binubuhat kayo lahat ng Pangulong Duterte. Pero ikaw, imbis na makatulong ka, nakakasira ka pa. Imbis na ma-focus, halimbawa, kami, ako, ikaw, Karambola, ibang radio show, whatever. Imbis na ma-focus yung attention namin, two things eh. Una, imbis na ma-focus yung attention namin sa mga achievements ng administration, yung part ng attention namin na-divert sa'yo. Kasi, yung alam mo, girl, yung katanga mo kasi obvious na isang tattoo sa gitna ng noo. Alam mo yun? Kasi girl, yung tattoo sa braso, po pwede ka mag-long sleeve eh. Pero girl, po pwede ka mong mag-burka all the time, hindi ka naman Muslim. Pangalawa, hindi ba trabaho mo? I-emphasize, tawag dito, i-direct ang public attention to the achievements, to the agenda of the President. Tangin na ka, di ba sabi mo pag hindi inutos ng Pangulo, hindi yung agenda? Hindi lang yun, pati kahit nandun sa legislative agenda ng Pangulo, gawain yan ng Kongreso. Correct. Hindi gawain yan. And, so basically, what I'm saying here is, what the PCOO, most of them, in fairness to the PCOO naman, doon sa 500 tao doon, siguro may 3 namang matino. Yeah. Okay, but it's more of an exception than the general rule. So basically what the PCOO as a whole is doing right now is being counterproductive. Yeah. So what happens when Karambola is counterproductive to the counterproductive? Diba? Di productive. Appear! Diba? Talino ko. Pwede ako mag-abogado na. Pwede na. I know. Papasa ka na. Diyos ko kayo. May nagtatanong, bakit daw hindi pinagbabayad ng tax ang simbahan? It's part of the, di ba nasa Bill of Rights, yung freedom of religion, yung hindi pwedeng mag-sponsor or hindi pwedeng ano ba yan? Ano yan? The state cannot prefer one religion over another. It's part of the freedom of religion. If you're taxed, it forms a kind of regulation. Parang ganun eh. So, you're supposed to be free to believe, to worship, to whatever. And that includes, all manner of worship. It might be a value na nagbabago na. Kasi noon, pinoprotektahan talaga yung mga simbahan, and in fact, the state, the church was a player in state affairs. Noon. Ang unang nag-propose ng complete separation of church and state dito sa Pilipinas, wag niyo po itong kakalimutan, was in the Malolos Convention. Ano yan? By Antonio Luna. Naku, ito na, guys, ito na naman yung mga moments si Trixie na humuhugot siya from like 500 years ago. 100 lang, 200. 100. Sige, attorney. Hindi, ang point dito is... Did you know, attorney, did you know that the word malolos comes from the Sanskrit word for ano? Sige. Inimbento ko lang yun. Pansin ko nga. Wala kang huhugutin. Hindi, bago ako nag-thinking Pinoy, di ba backpacker ako? Nag-travel around the world, ganyan. Tapos, meron akong kasamang backpacker. Yun yung trip niya lagi. Yung pagbigla kami pupunta sa isang lugar, tapos may nakita something interesting. Bibigla siya magbigay ng random trivia na totally made up. Tapos kaming grupo, kami parang, ay talaga, gano'n talaga yun. Tapos at the end of the day, sabihin nila, binubullshit ko lang kayo kanina. Trip lang talaga niya. Shoutout po kay Marvin. Namimiss na kita, walang hiya ka. Sabi mo naman, did you know that the first people in Bali came from the faraway islands of some weird na name na para sabi ko, bakit? How did they get here? Sabi na, there were land bridges and ganyan. Sabi ko, tangina.
Patuloy tayo, Mama. Let's go. Set backward talaga. Yung po, kaya nag-guess yung mga friends ko, ba't hindi ako friendly? Hindi, ito yung point. Kasi I choose my friends. Ang gusto ko sa mga friends ko, yung mga witty ba? Yung hindi naman, kaya ng bullshit. Hindi naman ako elitista. Yung, alam mo yung friends na one time saying is yung kaasama ko araw-araw, kausap ko araw-araw. Gusto ko yung witty. Mahirap kasi rin naman. Mahirap pumanap nun eh. Totoo yan. Hindi nyo po ba napasin? Hindi natadagdagan yung mga host ng karambola. Mahirap po. Mahirap po. Kasi totoo lang, mapapansin nyo, minsan may karambola, 2 days lang. Ay, 2 host lang per day. Kasi may kanya-kanya tayong buhay eh. Siyempre ngayon po, busy po si Boss Jojo. May mahalaga po yung naasikaso. Hindi po siya suspendido. Walang ganyan. So, ang balak namin nga dapat, sabi ko, uy, kumuha nga tayo isa pang host para ano. Tapos nagharap kami. Isip. Hindi to pwede kasi addict ito. Tapos ito, hindi pwede kasi bobo. Ito, walang sense of humor. Kung magsalita, parang, alam mo yun, parang parang nagbabasa siya ng phone PLDT directory. Sabi ko, hala, di ba? Ano yan? Fluke yun, nung si Lenny. Fluke yun. True. I'm telling you now, fluke yan. And there's a pretty good reason why she lasted for no more than, tama yung term ibig sabihin, it may be less. For no more than 3 episodes. Dahil nga po, nakita po niya na I think by the 3rd episode at the latest, nakita po niya yung mga implication ng kanyang mga decision to join Karambola. At hindi na siya naniniwala doon. At hindi na na-realize niya na hindi po sulit na ipakipaglaban ang kanyang pwesto rito. Pero in fairness, mabait si na Boss Conrad. Tinatanungan nila siya. Kasi mahirapan siyang makipagsabayan eh. Mahirapan siyang Alam mo yung itsura ni Lenny noon? Alam mo yung parang in a group ka ng mga high school. Tapos si Lenny nakasakay pa rin sa walker. Yung bata na inaakay-akay na nila Conrad pero buti pang bata, cute eh. Ito mukhang tutubi eh, di ba? No? So definitely not an intellectual heavyweight. Talaga. Ma'am, too many words. Definitely not an intellectual. Pwede rin. Definitely. Kasi ma'am, even an intellectual lightweight carries with it the assumption na may intellect. Kahit paano, di ba? Diba? That's giving out to... Maybe she should donate her brain to science. Ma'am, I value honesty more than, I value honesty more than politeness. Yeah, we know that. Nadadamay ako sa mga ganyan ni TV eh. Fortunately, in private. Ay nako, mga friends. Kung alam nyo lang mga pinag-uusapan namin rito pag off the air. I promise po, feeling ko talaga nakakulong na ako last month. Ng ganun levels. Yung mga 95% of what we talk about in private will never see the light of day. I promise you that. Feeling ko kahit sa mga news network, ganun din ng drama. Ganun. Although in fairness, dito kay VP Lenny, halos lahat get to see the light of day. Hindi siya marunong magtago eh. At least dun sa the excesses the personal excesses. Isipin mo nga mama, di po ba may sinabi namang katangahan to si Lenny, sinabi nga niya na yung implication na nakakabahalang implication. Tapos alam mo, una talagang tumama sa isip ko noon. Hindi malami, unang tumama sa isip ko noon at sinabi ko sa inyo kahapon yon. Hindi ko pwede sabihin on air. Pero yung pangalawang tumama sa utak ko. Yan, pwede yan. Ito pwede. Sabi ko, baka naman kailangan lang siyang matira ng well-oiled infrastructure. Hilig nila sa diba? Di ba dati kasi, sabi nga, tinitira siya ng well-oiled infrastructure. Nakagigimbal, no? Yeah, balot na balot sa kadiliman talaga. Guys, kung sino man po ang meron diyang available na well-oiled infrastructure, sige po, tirahin nyo na po si Lenny. Tirahin nyo na po. She really used that word. Nang matahimik na. Yung word na sinabi niya tinitira siya. Akala mo inimbento ko to? Tinitira ako ng well-oiled infrastructure. Yan. Ulitin ko may panawagan. Public service announcement. Ayun na rin po in her own words. Yung sino man po dyan na mayroong available na well-oiled infrastructure, tirahin nyo na po si Lenny. So it is an open invitation po yan. Wala po siyang qualifications other than that. Totoo. Check ko. Wala naman. JP, pwede ba si Jason sa... Hindi na, tanda na yun eh.
Hindi naman po sa ageist kami. Pero pag ganun ka edad na po, mga nag-enjoy sa buhay yon. Ang karambola talaga daily grind ito eh. 'Di ba? Pero gustong-gusto ko na mention ko yung salitang ageist. Nanonood kasi ako kasi isa akong dalawa kasi paborito kong comedian. Ito yung una, doon ko nakuha talaga yung humor ko eh. Si Joan Rivers. Kaya pa. Di ba magkahawig? It explains a lot. It explains a lot. Ay, yung pangalawa, na nahawa rin ako. I mean, can we talk? Pero mas magaling sila sa akin, hamak. Ricky Gervais. Oh my gosh, I love Ricky Gervais. Eto, may bago siyang show ngayon sa Netflix. Hoy, product placement. May bago siyang show sa Netflix. Yung afterlife, parang ganon. Tapos parang, meron siyang, sabi para, gusto daw mag-move on kasi namatay yung asawa, ganyan. Tapos kausap kita ngayon, random friend in the park, na may edad na. Tapos sabi kasi nung friend niya, you should date again. Parang ganon. Tapos sabi mo, how would I do that? Parang ganon. Tapos sabi mo, okay, let's pretend na I'm your date. Okay. Ganon. Alright. Kumari ikaw, attorney, yung date ko. Ako yung namatayan. Tapos ikaw, attorney, para mga 60 ka na, ha? Ganon. So how would you start a conversation? Ang tanong sa akin. Sabi ko, I don't want to sound ageist or anything, but are those your real front teeth? Yun yung conversation starter. Sabi ko, oh my God, this is so me. Ricky Gervais pa, di ba? Diba? Offensive. Nakita ko yung ibang mga stand-up niya eh. Talaga offensive siya. Di ba? There's a time na may reconsider kung mag-host siya ng Academy. Ng Golden Globes. My God, sinabi niya nung yung sinabi niya na yung ito. A lot of something to this effect, hindi ko kayang sabihin ng verbatim eh. Today is a year where many female actors have managed to forward to promote human rights for except Caitlyn Jenner. Remember? Diba? Kasi si Caitlyn Jenner nag-drive ng kotse na nakabangga tapos nilakad na lang. Si Caitlyn Jenner po yung former stepfather ni Kim Kardashian. Ay nako, lumalayo na tayo. Balik na tayo sa usapan. Sorry po. Okay, balik tayo. Yung well-oiled infrastructure TP ay ginagamit pa sa Manila Bay. Naghuhukay. Pwede na rin sige. Bigyan kita ng 1 star. Okay. Mas gusto niya yata yung maingay na pang bakbak ng kalye. Jackhammer. Pneumatic drill. Pwede rin. Jackhammer, Diyos ko. Tandaan ko tuloy, ma'am eh. Kung jackhammer yung kay Lenny, grinder yung kay Maria Reza. So, ang daming Ma'am, alam niyo ba, di ba kinuwento ko na sa inyo yun? Yung? Kasi nga po, ma'am, marami na nilait sa itsura ni Maria Reza. So, may nagkwento sa akin. Siyempre, pakinisin natin ng konti. Ginamitan siya ng grinder. Okay. Pagkatapos doon ng proseso, ma'am, pwede ka nang manalamin doon sa grinder. Kuminis yung grinder. Kasi kita mo, grabe. Grinder resistant. Number 14 pa yun. Parang diamante yung pagkaano niya. Hindi pa ba? Ay, wag na gano'n. Ay, bawal basahin nyo. Moto ko nang mabasa. Nako. Sabi ni Joanne Su, what I like about Ricky Gervais is he's not afraid to tell the truth. And at the same time, funny. Which is actually true. Very dry yung humor niya. Pero I like it eh. Kasi witty talaga. Siya si Siona Dancing. Alam mo ba yan? Ha? Alam niyo yung kanta ng 80s, Siona Dancing? No. He used to be a singer, a really good one also. Ma'am, 1985 ako pinanganak eh. Gusto mo matison dyan sa labas mamaya? Parang si Crisette, nung walang hiyang Crisette tune na yan. Sabi ba naman tinanong siya, binastos siya, sabi niya, tapos nireplyan niya, in my 20 years of existence, yun yung umpisa. Tapos sabi ko, tangin na ka, Crisette, talaga, 20 ka lang. Sabi, alam mo, reply sa akin, 23 ka at 20 ako. Pakatawan na natin ito. Hindi ako ganyan kasinungaling.
Renta lang ako. Kasi ganito mga friends yung point. Pag alam niyo nakikita niyo akong triggered, hindi ako nagagalit. Ibig sabihin passionate lang ako because I enjoy what I'm doing. Pag ako po yung nagalit, papatay po ako sa Dota. So halimbawa, nagkapaka-trigger ako kunwari kay Lenny and I'm making fun of her or maybe Lorraine Badoy. I just find it enjoyable. So because I make fun of it. Kasi ayoko na nasa stress. Kasi ma'am, after past a certain point in life, you've pretty much gone through most of the shit you could ever go through with. Especially when you're on social media. Especially. Sa palagay niyo ba, nung hindi pa ako nagkakarambola, yung first year ko as TP, nung nagpa-viral ako na 1 million hits per article, mga humupa na nga ngayon nagsawa na sila So yeah. Or nasanay na sila sa level ng kasi po, nothing is more annoying for to a critic than being ignored. Yeah, true. Nothing is more annoying. Lalo na yung mga quote-unquote trolls. And that's what I've been telling some friends, even some politicians who react to every single Tom, Dick, or Harry who criticizes them. Do not stop at every barking dog. Yeah, parang the dogs bark but the caravan moves on. Correct. So, except if it's the PCOO caravan. Continue. Although I will take exception pag talagang character yung nag-criticize, it's just too far. Yung mga level, if you're going to criticize me, matalino naman na criticism. Hindi yung simpleng bashing lang. Hindi. Kung i-criticize mo, kahit na stupid, okay lang. Basta yung pwede kong kunan ng material. Pwede rin. You have to at least be funny. Hindi kasi, parang sa akin, mix ng political blogging at saka comedy. So sa akin, if you're gonna give me material, even if you're gonna, unleash hell on me, fine. Carry lang yan. Maraming salamat po. Di naman TV. Naririnig pang sabi ni sorry. Ano ba to? Sabi ni Yet Adzuara, may difference ba ang well-oiled so well-lubed? Wala kasi yung lube sa essentially oil yun di ba? Petroleum based oil pa rin. So pwede rin sa petroleum my product, di ba? So ito na lang. Kasi alam niyo naman tayo, di ba? Gusto natin maging hindi counterproductive. Yes, of course. Gusto natin na good vibes, di ba? So, for the benefit of Lenny, kasi napapansin mo kay Lenny, medyo limited yung vocabulary. So, dagdagan natin. So, Vice President Lenny, susunod na sasabihin mo na, tinitira ako ng well-oiled infrastructure. Sabihin mo na lang na, well-lubed infrastructure. Ayan. Pero alam niyo ba, nung una ko narinig yung attorney, yung tinitira ko ng well-oiled infrastructure. Alam mo talaga first thing na that crossed my mind? When was it erected? Tapos sabi nung tinitira ko ng well-oiled infrastructure. Ay, ma'am, sabi ko, ay buti palang kasalita pa. Sabi ko, kasi kung hindi mo sinabi yan, feeling ko, pag tinira ka ng ng infrastructure lang, you might have caught fire. It's that friction thing. Kasi may water crisis doon sa may banda ron Doon sa area nila doon. Ay, patay, tostado. Mababa na kasi yung lamesa damba. East side yun. Mababa naman. Tapos po alam nyo naman yung surface tension at capillarity. Okay. Alam nyo minsan yung mga hair follicles na shucks, grabe ka. Yung hair follicles from the soup strainer. Ooh. Diba kaya po it promotes desiccation. Correct. TP is talking about facial hair, by the way. Hindi wala akong sinabi. Really? Don't capillary action. Ay, ma'am, I come from a different culture than yours. Mine comes, like mold in a petri dish. Yeah. Kaya pala galit, ito pa, sabi ni Maria Kahanding, kaya pala galit na galit si Lenny kay PRRD dahil sa excise tax on fuel. Okay, a moment of silence. Yes. Petroleum byproduct. Sumalangit po nawa yung joke na yun. Kung sino naman sa kanya po, doon po sa mga naiwan po niyang mahal sa buhay. Kami po ay nakikiramay. Huwag po kayo mag-alala na hindi nyo man po kapiling yung joke na yun ngayon.
he's in a better place. Mamimiss ka namin, joke. Mamimiss ka namin. Tama Okay, na yung next. eulogy, okay. Talaga. yung parang alam mo yung feeling ko talaga, I want to be nice. Para tatawa nga ako ng konti. Pero hindi ko talaga ma-master yung ano eh, no? Parang sabi ko parang, You can't fake this. Sorry. ang sarap talaga. Hindi, sorry love ko si Boss Conrad. Pero yung minsan na nandito ako nawala siya, yung ang daming airtime, pwede ko na mabuhin yung dulo eh, no? Kasi I'll let you eh. Alam mo, attorney, ito in fairness hindi nyo type si Nancy Binay. Pero yung gusto ko yung Nancy Binay eh. Hindi siya pitan. Sumasakay siya sa mga ganyan eh. Gusto ko yung mga chill na ganyan. Tapos si Amy pa. Baklang-bakla pa, isa na yun. Isa pa yan. Tapos ang nakakaliw kay Amy, ang galing niya magbigay ng mga non-answer. Ay, oo. Ng mga mahaba pa. Non-denial, denial. Or non-confirmatory confirmation. Di ba? Ganon. So, sa akin, siya ang Diyos, the sort of journalist part of me gets kind of irked at the idea. Pero, the human part of me is just fucking amazed. Alam mo yan? How she can do it so quickly, so instantly, and so effortlessly. Second nature talaga. She's so smart. Diba? And honestly, I would actually vote for her. Ganito lang yan eh. If only to piss off the yellows. Ay, definitely. That's, I think, number one on my list is to piss off the other parlor. Dalawa naman yan. Tingnan ko nga, ma'am. Ito, ang pangako ko nga, maglalabas ako ng senatorial list ko March 18. Diba? Nung March 20 na, wala pa. Alam niyo kung bakit? 15 nga dapat ako hanggang wala pa. Alam mo kung bakit? Kasi napipili ko palang senador, alam mo kung ilan? 4. Uy, talo kita 5 ako. Tingnan mo. Ang kita eh. Diba? Walang Ang babaw nung bangko. Kaya nga, ang kaba ko, ma'am, dyan. 4 or 5. Baka pumili ako ng yung medyo familiar sa akin. Ang problema, ma'am, kung pipili lang ako dahil wala na akong mapili tapos pumili ako ng familiar sa akin, kung hindi matuloy yung Bulacan Airport. Patay yung real estate values kasi. Diba, no? Puro ka lupa. Tipong nag-water crisis. Pati, balota mo, may lupa pa. True, imbis na mag-water crisis, sabihin sa'yo, kailangan natin ng bagong dam. Correct. So, parang sinabi na rin niya na, we will solve this problem in 5 years. For me, talagang hindi natin ikukumpleto yung list. Hindi tayo magto-12. Kasi yung iba malakas na eh. Sure tayo papasok yan. The weaker ones need the vote. Finally, last marami nagtataka, bakit sobra kong acerbic madalas magsalita? Kasi mga friends, yung totohanan lang, natuto ako mag-work outside the system. So, even if I lose my page, ganyan, at bumalik ako sa private sector, hindi rin local na private sector yung babalikan ko, abroad rin. So, ang punto, wala akong interest na pinangangalagaan. Kasi yung ginagawa ko ngayon has nothing to do with my yung aking bread and butter. Yes. Yeah. Ngayon, mas kabahan kayo doon sa mga hindi acerbic, doon sa mga agreeable people. Kasi, sabi nga naman uli ni Upton Sinclair, you can never expect a man to understand something if his salary depends on his not understanding it. Correct. So, tanongin nyo na lang yung mga taga... Go for the bloggers that will tell you painful truths. Yeah. Yun Kasi alam nyo, ma'am, the only thing people hate more than blatant lies are unmitigated, unbridled truths. Yeah. And on that note, maraming salamat sa pagsubaybay for the entire week. On behalf of Jojo Robles, Conrad Banal, on leave, Jonathan De La Cruz, RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy and Future Unicorn. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Nadamay pa yung unicorn. Ako po si Trixie Cruz Angeles, nagsasabing we'll see you next week, Monday to Friday, 8 to 10 a.m. Mantabayanan ang susunod na programa.